Welcome to Sikihor. So this is gonna be our short vlog, guys. So for those who are asking, nag-rent po kami ng motor. Nag-meet po sa amin yung owner sa port. And I suggest talaga na if mag-rent kayo ng motor, mag-meet kayo sa port so that makasave rin kayo ng pamasahe papuntang Airbnb nyo. So this is where we stayed. Sobrang lapit niya lang sa port, guys. Mga 5 pa siguro yung makaka-fit sa room na to, pero dalawa lang kami. Ang una sana namin pupuntahan ay yung Kawayan Cliff. So fully booked na sila at saka mga around 2 PM na to. Kaya I suggest pumunta kayo doon mga early morning. So from the beach, pumunta na lang kami sa Old Balete Tree. Grabe guys, sobrang daming tao. Tsaka sobrang busog no yung mga isda. Kinakain kasi nila yung mga dumi sa mga paa ng mga tao dito. So hindi rin kami tumagal dito. Pero worth it naman kasi 20 pesos lang yung entrance. Inaantay ko talaga makiliti ng isda dyan pero hindi talaga guys. Sobrang daming tao kasi. So umalis na lang kami dyan at nag-picture at nag-video. Nakakasad lang kasi super overcrowded na. At ayan, dumiretso na kami dito sa Old Convent. Super old na talaga to. Super Instagrammable. Sa harap lang to ng church. Super ganda at super worth it yung puntahan. Parang nasa ibang bansa ka. Walang entrance fee yung church na to. Pero yung convent sa harap meron. At saka advance ko na rin sabihin na lahat-lahat po ng pupuntahan nyo dito ay meron pong parking donation. It's a big help na rin sa locals to really maintain the cleanliness in Sikihor. And now, we're off to Pitogo Cliff. Grabe, sobrang ganda. Sobrang babait din ng mga tao dito. Nakakasad lang kasi naabutan pa namin yung dapat uuwi na nung Sunday. Grabe yung port, super overcrowded. So this is the entrance pala guys ng Pitogo. And again, meron pong entrance fee 30 pesos. Ang amazing dito pero may numbering sila para makapag-picture ka. While we're waiting, nag-video na muna kami dito. Super ganda talaga dito guys. You get this whole view of the sea. Kung may fear of heights ka, makurdam ka gidi. Pero grabe, super blue ang tubig. Halata rin ako mahulog kada dalom-dalom. Pero yeah, super Instagrammable. Kagaya si Borge, siya naman videohan ko. Firme lang ako yagi na videohan. Super nami, gidi guys. Pero amon, agwanta lang kamo sa init. Kaya medyo laba ang pila. Ay wait lang, ilunggo na ko. Okay, so magtagalog ulit tayo. Pero you know guys, apart from taking pictures and video, it's really important gid na enjoy nyo gid ang place. Conquer your fears. Do activities gid. Like for example, may mga cliff, tumbo ka mo, lumpat ka mo. Kay kamal-mahal, bless ang plate eh. So ayan, ako naman yung pinag-drive niya. O diba, Tagalog naman liwat. So we're off to Baybay. Or in Tagalog, Dagat. Ma-short learning, Tabaladanay. You know guys, me and Borge, we're actually celebrating our 3rd wedding anniversary. And I think we cannot able to enjoy this if we already have kids. I mean, no offense to those who have kids, because you can also enjoy as a family. Pero iba talaga yung dalawa pa lang kayo, because you have a lot to learn from yourselves and with each other. Tapos I just realized, parang binabudget pa nga namin yung mga entrance dito, tapos panganganak na kami. We're not closing our doors naman. And I admit, sometimes I also think, siguro ang saya pag meron na kaming baby. Pero you know what I mean? Gusto kong magkaanak na, buo ka na. I mean, I know there's no such thing as being ready. Pero I think it's important. Your kids will know someday you are whole as a person. Kasi yung mga anak natin, aalis din naman yun eh. So we only have ourselves and our spouse. So yeah, if being pressured is the reason, it's a big no for me. I think I'll just have to wait. God's time, God's will. So now we're here at Palitan Beach. Grabe, damdam of foreigners. So this is around 4 PM na. So dito na lang kami papasunset. Grabe, super na beach, the sand, of course, before anything else. It's picture taking muna. Grabe, di matulog pa ko da. Tulbaan ko ba sino mag-ulot ng buhaya? Lay, butan man ka, lay. Mama ko, hindi lang tani. Pero yeah, super clear sang dagat. Mga isda pa na da, guys. Pero secret lang na di basta sa paliton ni. Hambal ni Borge, picturean ta ka. Grabe, di ka damo ang mga foreigners kag mga Latinas. Basta may sadyay ko da ka nabatian nga gasuryahan na eh. Siyempre, ginchismis ko man sa bana kung ako nabatian eh. Pero grabe, super worth it kaya guys. I hope no, hindi man maguba ang amuni nga lugar. As much as we love this place and as much as we want to visit here, let's make sure man nga mga basura natin, ginaboy natin sa tadlong nga basurahan. Or hindi gani balunon ta. Kasi yung nakakasad yung seashore, sobrang daming basura. Hindi kinakaya ng mga locals nagbabantay dito na maraming basura. Kaya I hope let's be responsible also, especially with our wastes. Even though nagbabayad tayo ng entrance, I think that's not enough. I think it's better na kahit 1 month lang makapag-rest yung place na to so that it can recover again. Kahit locals na lang muna nila yung mag-i-enjoy sa place na to. I know that everything about this place are income generating, but I think it's better for locals and the LGU here to study how to manage and cater so many vacationists, because this place offers so much. At hindi locals ang issue dito. Yung issue is yung mga bisita. Kaya I hope, if you are one of those that are excited to visit here, please be responsible because it may not be a home for you dahil bisita ka lang, pero it's a home for others. Okay,
It's our day 2. Maaga pa kami bumangon. We actually planned na mag-run muna. Pero dahil it's our whole day at saka takot kami kasi baka maunahan kami sa pila. So we took advantage of the time. Bumili muna kami ng kape dito sa El Cafe. It's also nice here. Restaurant by the beach. We actually planned na dito sana kami kumuha ng Airbnb. Pero much better yung nakuha namin. Sobrang lapit lang yung sa port. So yan, tagal pa ng kape. Pero kailangan talaga namin magkape. Sasakit yung ulo namin whole day pag hindi nakapagkape. Kaya binaon na namin. So ayan, nakita namin yung very sikat na Casa Coco. Super ganda dyan. Tsaka malapit rin pala dito yung free diving tsaka snorkeling. Pero dahil we're on a budget, tsaka wala kaming gears, so we decided to do things by our means na lang. Cause facts, you don't have to pretend. Sobrang mahal kaya nun. So enjoy na lang muna the things. Abot kaya at sobrang saya. Pero we just hope na pagbalik namin dito, afford na namin yun. Kasi wish ko talaga ma-experience ko yun. Alam niyo ba guys, the only difference of Bantayan and Siquijor, around the area lang yung sa Bantayan. Pero dito sa Siquijor, medyo malayo yung pupuntahan mo. But you can enjoy both bukid and beach here. Tsaka sobrang safe talaga pag nagmotor kayo kasi 200 lang. Marami na kayong mapupuntahan. Tsaka ang cool ng Fascio. Okay, i-on ko muna yung audio namin dito. Kumakanta kasi kami dyan guys. Kanto kami guys, Cambugae Falls, Bolo-Bolo Resort, Bolo-Bolo Spring. Our day 2 itinerary, Cambugae Falls, Bolo-Bolo Spring, Salagdoong Beach, Secret Beach, Bucafe. Yay! Let's go! Music maestro! She said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. Your father's son. Woo! Dami guys. Kito pick sa guys ang mountain and beach. As in, worth it. So ayan, nandito na kami sa Cambugae Falls. Excited na ako mag-Alaan Curtis. Pero grabe, umaga pa lang mahaba na yung pila. Pero good thing, nakakuha agad kami ng ticket. Entrance fee nila dito guys, 50 per head. Pero guys, you have to prepare money talaga para sa picture ninyo at saka sa mga donations nila dito. Especially if meron kayong dalang bags. Kasi you have to pay our services here. Mga estimations, siguro mag-prepare kayo 300 each. Pero kung grupo kayo, syempre makakasave kayo. Pero grabe, pagdating namin dito, nilapag na namin yung bag namin tsaka nagbayad na kami para mauna kami sa video. So ayan, here's the video guys. Super ganda, no? Pero sabi ng mga locals dito, visible talaga before yung lupa. Pero dahil extreme usage, parang nagmimilky na lang yung water. So after we took that video, pumunta pa kami dun sa upper area nila. Kasi nandun daw yung ferry na ano, parang kay Ann Curtis. Grabe, pag tinigan mo, parang easy lang. Pero pag ikaw nakasabit dun, hirap talaga. May bayad pala yun guys, 20 pesos. Tsaka may bayad rin yung taga-video. So, here's my entry. Wag muna tayo umuwi. And ayan, we just enjoyed our whole visit here at Cambugae Falls. Grabe, pang ilang beses na kami tumalon dyan. Grabe, yung una, sobrang takot ako. 21 feet kasi daw yan. Kasi lalakit pa yan, subong yan ako ng mga kamot yan. Naging balik ko. Kaubla, puro pabitin, puro lumpat, puro bali. Ano ka namin pamasahe mo? Pero sa namin, di kayo dapat yes pa. So kung gusto nyo, di mag-relax, pwede kayo. Kung kay kami, budget kami. Kaya kami na lang yung mamasayan ay EMs, joke lang. Pero guys, tuod naman ang inahambal ko. Kung may mga amo ni gani ng mga enjoyment, i-enjoy nyo, good. Hindi man nga puro lang kamo picture-picture, puro lang video-video. Pero malakat na kamula nyo na-enjoy ang lugar. Ang bali, mahilot lang na iya. Pero ang sinadya ya, kiss alang na iya. Pero ako bala guys, may fear of heights ko for as much as possible. Gina-try ko bitch i-conquer. Kaya na-realize ko ang kulba sa una na na-per me. Pero kung ma-try mo na, wala naman. Tapos isa pag isa na-realize ko bala guys, kung mapabaybay ta, dapat wala ta na kulbaan mag-itom. Dapat wala ta na kulbaan masakitan sa init. Wala ta na kulbaan mag-brown gamay.
Kaya doon mo man ang purpose naglagaw ta. Unless lang kung naglisensya ka nga ma-leave ka, kinahilanat ka, kaya galit yan nagbakasyon ka. Joke lang. Pero mo na bala ang photos and videos. Maybe soon that's all we are left. Pero importante na gina-enjoy itang moment. Ang reality, ang kasadya, ang kalipay, kaya sa lang na mabuhi. Try tagad ang mga bagay na wala ta pa na experience. Mga bagay na accessible, mga barato, at mga bagay na hindi ka magpakuno-kuno. Kasadya sa adventure na libre. Para dason kung kwarta ka na, na-experience mo naman ang mga bagay na hindi mo afford sa una. Grabe, ari bala guys, so sabi ko, ara lang kami sa imbang, sa may talisay bala. Pero ang muli gali guys ka namin, kaya ara siya gali sa babaw. Super ka mga buot sa locals. I actually took photo of them. Free lang ni gali guys, mabayad lang kamo sa inyong parking fee. Kaya sa mga tao din. Number 1 din ang locals ang ga-benefit day. Pero lang tawa niya bala guys, kaya may nakuha ko ang basura. Nabilin lang siguro sang nag-visit kagapon. Agan ka sa dyan, ma-enjoy ka sa amon ka namin nga view. Pero palihog mo magkaong ka-cheese cars, hindi mo pagdaluon daw yung basura. Luoy ka man. Pet peeve, huwag lang ara, balang may basura na gid sa kiyot, wala pag ginahaboy. Kasi wala ka mata mo. Ano mata mo? Karton, wala ka kita basurahan. So, muna guys, enjoy na lang naman ni Borge. At least pag-abot namon da wala pa tao. Pero pagkabati namon sa mga motor nga naginabot, naglakat na kami dayon. So, we're off na to Salagdoong Beach. Actually guys, layo na siya. Sa Maria pa na siya located. Pero doon hindi mo na mabatsyagan nga layo siya kay kanami isang dalan. Super worth it kadtuan. Kanami isang dalan pa kato sa Salagdoong. Muna siguro ang bali ng man-made forest nila. We didn't run ganit tuod, pero kapay-kapay naman sa laktanay. Bisan din kadi makadto damo di foreigners. So shout out sa friend namon. So yan, nag-enjoy lang kami ni Borge. Nag-picture kami, nag-video before kami magtumbo sa cliff. Nanto, balang dagat guys. So, very blue, very clear, very nice. Feeling ko amo ni katama, clear gid siya. Kahit tungod nga ang ibang nga tao, hindi katungkad eh. So, ginatansarap na naman kung kaya naman magtumbo. Kahit medyo taas-taas, ginada eh. Duwa di gali guys ka area ang pwede lumpatan ng isa medyo nagbo. Ang this one is amo ni pinakataas. Siyempre, before tayo magtumbo, ma-aura-aura dahil si Mananay. Pero may sadya kami din na story guys. Pero matumbo dahil si Mananay. Hindi ko sure kung pila na di ka fit, pero super dalong-dalong na guys. It's my turn. Gano'n pa ko na da. Pero wala na, bala na da. Tumbo ta. Huwag na ko lang may nahikapan sa tain ko. Nagsaka na ako diretsyo. Basta ka namin na di kami mga area mas makita mo gud ang kadalaman sa dagat, pwede ka kalupad-lumpat, pwede mo gud i-enjoy. Actually guys, after the tunnel, we're going to Secret Beach, pero hindi din naman ma-access kaya wala kami signal. Wala kami kabalo kung diin siya located. Pero pagkagwa din naman sa man-made forest nila, nagka-signal kami, pero layo siya gali. Part pa siya gyapon sa Maria, pero I think medyo malawigan na yung magkanto dito, so lunch time na siya. Nagutom na kami, so wala na lang kami na doon kanto dito. So suggestion lang guys, kung pwede ka makaluto sa inyong Airbnb, luto na lang kamo para at least hindi na kamo mag-save time, maka-lunch lang kamo anywhere and anytime. Plus makasave pa kamo money. So after naman himo sa amon Airbnb, nagdiretso na kami sa Bu Cafe. Worth it ila food guys, galing medyo pricey lang din siya. Kung may ara kamo di overview sa bilog na Sikihor. So, nag-lunch lang kami, nag-picture-picture, nag-video, and then nagpulit naman kami sa among tulugan. So, the rest is history. Pagka next day, nag-run na kami. Nagbugtaw kami actually aga, guys, para maka-run kami, para makadiretso pa kami kabaybay.
So pag-abot na namin sa beach guys, actually aga pa na ang mga locals kabugtaw and kasubo lang kay ang isa ka local nagreklamo kay damo-damo ko na basura, ayawan sila hinos. Bisan last time na lang ang makapabaybay ko. Ibigay-bigay mo pulo na kami. Actually bitin nila nga mga travel kaya naubos amang oras ang gahianan from Bacolod to Siquijor. Ang pagkapulo namin, lawin namin. Pero we'll definitely be back. See you again soon, Siquijor. That's all for today. See you on the next one.